Andito tayo sa Paso de Blas dito sa Valenzuela City. At andito tayo kasi isa sa teacher dito ay subscriber ng agribusiness, si Sir Christopher Saremo. At maganda rin yung kwento kasi sabi niya sa atin ay yung mga napapanood niya sa agribusiness ay tinuturo niya rin sa mga estudyante niya. So until may napanood siyang episode, yung episode natin kay Lembes, at nagkaroon sila ng interaction kasi si Sir Christopher ay nagtry na manghingi ng donation kay Sir Lambert, pero nakakagulat dahil yung hinihingi niyang donation ay more than that ang binigay sa kanila. So yun po ang ating purpose ngayon. Makakakwentuhan natin si Sir Christopher, ano ang ginagawa niya, paano niya tinuturo yung mga natututunan niya dito sa agribusiness. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Ayan, kasama na natin si Sir Christopher. At Sir, na-mention mo nung nag-uusap tayo, nag-chat tayo, yes, sabi mo na yung mga natututunan mo sa agribusiness ay tinuturo mo rin sa mga estudyante mo. Ano ba ang subject na tinuturo mo? Actually po, ang hawak ko is TLE and Math. So, dahil po grade 6 TLE po ko, and nataon po na ang first quarter ay agriculture. Okay. So, tama po doon sa YouTube niya, sir, na agribusiness, how it works. Kaya po yun. Anong mga specific na natutunan mo na tinuturo mo sa mga estudyante mo? Actually, sir, kasi more on, farming, yung paggawa ng mga fertilizer. Tapos, meron din kami actually ngayon, sir, four-legged animals na kami. Okay. So, lahat po nung nakikita ko po doon, ina-apply ko kasi since then, naibigay po sa akin yung gulayan sa paaralan. Hindi naman po ako expert sa pagtatanim. So, I try na practicein yung sarili ko, sir. Na mag-aral ka rin? Yes, sir. Kaya po nanonood-nood po ako ng mga YouTube. And then, nakita ko nga po yung YouTube channel nyo. So, pinanood ko po. Ganun po yung nangyari, sir. Ganun yung nangyari. Until doon sa napanood mo si Lembes? Yes po. Ayan. At nag-reach out ka sa kanila? Yes, sir. Actually, September 3, ng gabi nun, sir, pinanood ko po yun. Yung YouTube niyo ni Sir Lambert. So, in-scrutinize ko, sabi ko, magandang example to kasi meron siyang farm. Tapos, yung title is from rag to riches. So, sabi ko, why not gawing example sa mga bata? And then, that time, sir, nakita ko po yung title, may number. Sabi ko, tatry ko kayang i-reach out si sir kasi ang isang problema po namin yung stage. Okay. Ayan, malaking problema po namin yung stage. And then, pangalawa, sabi ko, yung gulayan po namin, medyo maraming pang kulang. So sabi ko, ang target ko lang naman kasi, sir, noon, manghingi ng tain ng kalabaw. Ay, ng baka, sir. Ayun lang? Opo, kasi papakain ko sa uod. Meron po kasi akong inaalagaan ng Africa. Vermicomposting. Yes, sir. Which is nakuha ko rin yun doon sa isang video nyo, sir. Kaso sa kanya kasi malawak na farming ng vermicast, yung mga African nightcrawler. So that time, sabi ko, sige, tatry kong mag-reach out. And then, yun, sinat ko po siya nung gabi, and then sabi niya nung gabi, sir, nag-reply, sige, I will call you tomorrow. And then doon na nag-start, sir. Doon na nag-start. Yes. Sir, puntahan na natin yung yung gulayan. Sige po. Actually, sir, sige, ito po yung isa sa mga donations po nila. Sige. Yung steel drum. Ito, bigay na nila to. Opo. Tapos yung lupa, sir. Pati yung lupa. Kasi may contest, sir, eh. Sakto naman timing na dahil may contest sa gulayan sa paaralan ng region, sir. Nakapag-donate siya ng 9 steel drum. Ano to? Anong mga gulay to? Iba't ibang klase niya, sir. May labanos tayo. So parang punlaan mo to? Diyan na rin, sir. Direkta dito na po tatanim, sir. Last time ko lang tinanim yan, sir. Tapos yung mga African talisay ni sir. Ito na? Opo, shampoo. Naitanim na? Opo, naitanim din po niya, sir. Sila nagtanim? Mga tauhan po niya, sir. Okay. So, ayan.
Maganda to pag lumaki. Opo, ang target po kasi niya, sir, nung dumating kasi siya dito, sir, medyo mainit. So, ang gusto niya pong mangyari, pag lumaki po ito, pwede na pong maging study area ng mga bata, sir. So, dumating si Sir Lambert dito? Personal, sir. Siya rin po nagsukat niyan. Ah, Napaka-hands-on, okay. sir. Actually, napaka-hands-on po niya talaga. Aha. Kaya po sabi ko nga, napaka-blessed na, yun nga po, nanonood ako ng YouTube nyo, and then suddenly may nag-reach out, na ni-reach out ko lang. Nagbaka sakali lang talaga ako, sir, kasi sabi ko nga, wala namang masama eh. Dahil ako rin po yung brigada coordinator ng school. So lahat ng mga possible na pwedeng sponsor, mga pagawain, yun. So yan, sinukat po niya yan kasi sir sabi niya may distansya daw po. Pati po doon sa harapan. Yun po Okay. yung ano niya, sir. Galing. 5,000 daw, sir. Mahal to. Yun nga po, sir. Mahal to. Sabi nga po niya. At may technology siya, doon mo siya didiligan. Yes, sir. Saka pwede pong maglagay ng fertilizer. Oo. Si Sir Lambert din po ang gumawa niya. Galing. Kaya nung nag-check po yung Valenzuela DepEd, nakita po nila yung technology na ginamit po ni Sir Lambert. So malaking bagay po talaga, sir. Kasi ang monitoring po namin last week, nag-monitor po yung division. Kung mapipili po kami po ilalaban sa regional. Nice. Galing. Tapos nandun po yung gulayan namin. Sige, puntahan Kasi natin. sir, limited space kami. So, hindi rin namin, ang gusto kasi ng principal namin, ma-maximize yung lugar na may lupa. Madami kayong estudyante? Nasa 900, sir. Lang. Actually, sir, nabawasan eh. Kasi may na yung school po si City, Pedro, kaya marami pong nalipat na bata. Medyo magulo, sir, kasi ongoing po yung construction. Yeah, okay lang. Balag. One day before, sir, ginawa ng mga magulang. Yang arko. Ayan po. So, ito po yung kabuuan ng gulayan namin, sir. Yung rainwater, kasama po yan sa donation ni Sir Lambert. Pati to. Opo. Ang galing. Kasi sayang yung ulan, sir. So, siya nagsabi anong idodonate niya? Actually, sir, isa lang po muna eh. Nagsimula kami sa isa, hanggang sa hindi na mapakali si sir eh. Tumatawag na siya, hanggang sa sasabihin niya, napansin ko ganito, napansin ko ganyan. Hanggang yung isa naging 8, sir. Wow. Kaya po sabi ko, napakalaking blessing talaga nung mag-asawa, sir. Kaya po yun. Kaya nung time na yun, ang unang usapan lang namin, sir, is garden, yun nga po, yung cow manure. Saka yung garden tools. Tapos naisip po niya yung rainwater. Dumating din po sa punto na yung mga bata po, pag lumalabas po kasi ng area, yan po yung ano niya, sir. Iba-iba yung citrus mo, lemon, Opo. dalandan. Dahil wala kaming space, sir, so naka-containerize po kami. Mga technology po na natutunan ko lang din, sir. Kalamansi ba to? Opo, sir. Enough na yung ganyang size? Kaya niya mabunga? Yes po, sir. Ayan po. Nagbubunga naman po siya. Tapos yung sucker, sir, na ginamit din namin. Ginawang balag. Opo. Tapos ito, sir, sa greenhouse. Actually, sir, okay din talaga na na supportado ka lahat. Ayan. So, yung seedlings ni sir, ang unang usapan lang namin, sir, parang more or less 200. 200 seedlings. Ginawa po niya 800. Oh, wow. Yun po. Eggplant? Yes, sir. Meron po ata siya sa farm po nila sa Batangas. Actually, sir, yung mga fruit bearing namin dito nakalagay sa ganyan. Etong ganito? Opo, hahatiin po. Enough na yon. Opo, Kaya na yan. sa grafted, sir. Sa grafted. Opo, para kasi nakakuha ko po yung technology sa BPI din, sir. Kasi tulad nga po, wala kaming space. So, kailangan i-scrutinize. Yun po. So, dalawang rainwater siya, sir. Yung donation po niya. Ito rin. Opo, bigay po niya yan. Tapos ito po, technology na po ng BPI. Bureau of Plant and Industry. Mga estudyante mo lang nagmi-maintain nito? Student po saka mga magulang, sir. Actually, yun nga po, mapalad kami, sir, kasi marami pong masisipag na magulang. Na magulang. Opo. Na talagang tumutulong po sa amin. Kasi kung ako lang, sir, saka yung mga non-teaching namin, hindi kakayanin. Hindi sir. kakayanin.
maliit pa po ito kumpara po sa ibang school na may malaking Oo. space. Ito lang yung space nyo. Opo, 1, 2, tapos sa kabila, sir. Ano to, sir, tambak po kayo, mapapansin niyo po yung mga bato-bato. Lahat po nung pinagtibagan dito po tinapon. So, ginilid nyo lang? Yes, sir. Binuhay po kasi namin to after pandemic. Last year. So, last year po kami naggawa. Ito po yung kabila, sir. Ang lago ng ano mo, Luya po. Turmeric. Ang lago. Opo, naka-container lang din, sir. Pero sabi nila mas maraming ibubunga yan kung kung nakalubog sa lupa po. Pero yun nga po, limited ang space, sir. Kailangan po nating pagkasyahin. Last week lang po ang kagandahan po nung talong na dinonate ni Sir Lambert. Last week lang po namin pinunla siya, sir. As in, maliit. Pero pag nakita niyo po yung laki niya ngayon, iba. Ang bilis po So, hindi ko lang po alam kung anong variety yung i-donate po niya. So, pansamantala po, lalagyan namin ng yung net, sir, para po pang cover. Pero yun nga po, may nag-donate na po kasi nito. So, magiging greenhouse siya. So, ang target po ni principal, sir, dito po lalagay yung lettuce, saka yung mga punla. Naisip po dahil, imagine, sir, ilang piraso yung tinanim namin. So, mamumunga po yan, malaki din po yung papasok na income na pwede po namin magamit. Kasi pinapaikot din naman po namin siya sa gulayan. Kaya, Pang-maintain din. yes po. Saka yun nga po, yung mga sponsor, hahanap lang. Nag-donate din po siya, sir, ng mga tools, garden tools. May binigay din po si Sir Lambert na pataba. 2 sako to, sir. Yung iba na pamahagi ko na po sa ibang teachers, sa ibang school po. Ayun po. Tapos, sir, ayan, yung hydroponics po natin. Ano yung tinanim nyo? Ano po to, sir? Mustasa po. Tapos ito po Japanese na Chinese mustasa yung ganito, sir. Yung pahaba. Tapos, sir, yung bulati na sinasabi ko, kasi napanood ko po yung niya Sabi ko, sige po, pag-aaralan ko, yung isang nagpa-farm po, nagbe-vermiculture, malaki po yung space po niya, di ba? So ako po, ang ginawa ko, medyo maano lang, sir. Bagong na po yan, yung mga pakain, meron na po. So nandiyan po yung mga bulate. And then ito po ay i-harvest ko po next week. Nilagyan ko na lang din po, sir, ng Pero yung mga bulati po niya, naman, sir. Yan. Yan po yung Kinakain nila talaga? Yes po. Tapos, sir, yung makukuha ko po dito, yan, dito ko po nilalagay. Yun na po yung niya. Ang galing, no? Kahit maliit lang, no? Opo. Kasi, yun nga po, sir, wala na kaming space din. Buti nga, sir, naagapan namin to kasi kung hindi po namin naagapan, pwedeng magtayo siya ng pwedeng po, playground, ganun, another building. So, yun po yung natin. Tapos na klase ng mga bata? Opo. Ang klase po kasi is magsisimula ng 6:30, tapos matatapos po Aga, 6:30? Opo, sir. Umaga po, sir. 6:30 hanggang 12:40. One shift lang po kasi kami, sir. Dati, sir, 2 shift po kami. Kaso, since limit nga po yung namin, bilang, tas dumami po yung classroom, naging 1 shift. Pero yun naman po, sir, pinasurvey namin sa mga magulang. So, kung gusto nila. Opo. Pinapili po kasi sila, isang 6:30 or 7. Mas marami po yung 6:30. So, 6:30 po. Parang 6:30 mag-warm up and then 7 start na po ng class. Ganun po yan.
Grabe, anong oras sila gumigising? Alas 4? Opo. Ako po taga Caloocan eh. So bumibiyahe pa po ako ng Caloocan papuntang Valenzuela. Para po Ganun pala kaaga. Opo. Eh bakit ang aga-aga kung one shift lang kayo? Po. Ba't ang aga-aga kung one Yun po shift lang yung kayo? sa talagang sked po ng DepEd. May 7 to 1. Kasi sir, kinumpress na po namin from 12:40 para hindi na po mahirapan yung bata na umuwi. Hindi na rin babalik. Opo, kasi ang nangyayari po, instead na, source na rin na makatipid sila. Kasi pag 1 pa, may lunch break pa sir. Oo. Kaya ganun po ang so far, okay naman po. Yun nga lang sir, sakripisyo. Kailangan di pumasok, gumising ng maaga. So nag-meet na kayo? Yes sir. Una sa tawag sir, tapos yun nga po, pumunta po sa personal. Pagbalik niya sir ng Davao, kasi pagbalik niya po ng Davao, talagang inasikaso na po niya lahat ng mga donations. And then yun nga po, yung isa naging 8. Sa po nag-isip ng mga sir, may napansin ako ganito. Yes, ninanon niya po talaga. Nung nakaraan sir, sayang hindi niyo naabutan yung demo. Nag-demo po kasi ako for observation. Naipakita ko nga pinsin kong picture regarding doon sa pinapanood. Kasi sabi ko nga po, mas maganda na nai-inspire yung bata maaga pa lang. Kasi baka akala nila, ang mentality kasi ng iba baka may yaman lang ang nagiging matagumpay sa buhay. Diba? So sabi ko, why not maganap ako ng mga inspirational videos, ilaban ko na din sa kasi ang trend ngayon sir, ang bata napopokus sa napopokus siya sa mga computer, laro. So sabi ko, why not ilaban ko, maganap ako ng mga video na makaka-inspire, like yung sa agri-business, how it works. So sabi ko, i-inculcate ko na lang. Kumusta ang reaction ng mga bata? Hindi sila makapaniwala sir. Totoo po ba sir na may mga mahihirap na yung mayaman? Sabi ko, yes, basta magtyaga lang kayo. Sabi ko, living proof kako yung nakikita niyo sa mga video na pinapanood ko. Kasi syempre mahirap, aminin natin sir, sa elementary student, mahirap pang ipasok siya. Pero since mag-ship yung bata from grade 6 to grade 7, and may naman sila, may higher thinking naman yung mga grade 6 students. So, pinapanood ko sir, and at the same time, pinapaliwanag ko sa kanila. Kasi mahirap po na, sige, manunood lang yung bata. So, yun po. Kaya po, galing. Wala ka ring background sa farming, sa agriculture? Wala sir. Nag-self-study ka rin? Oh, yes sir. Kasi alam naman po natin na mga teacher is continuous learning. And then ang inspiration ko po kasi, balikan ko lang sir, no. Ang naging inspiration ko po kasi si nanay. Namatay po sa pandemic. Okay. Mother mo? Yes po, 2021. Ang mga tinatanim po namin sa bahay, mga ornamental. Pero nagtatanim po siya ng mga gulay. And then yun nga po, way back nung mamatay po siya, wala na po nag-aalaga doon sa mga tanim niya. And then ako po kasi that time, malapit na rin po akong ikasal. Actually, kinasal po ako September 16, itong month. Tapos yun sir, parang sabi ko, in memory ng ninanay, tinanggap ko po yung hamon sa akin na ako po yung humawak ng gulayan. Kasi ang trabaho ko po is una, brigada. So maghanap po ako ng mga sponsor. And then sabi ko, kapag nahanap ko yung mag-i-sponsor ng gulayan, saka mag-i-sponsor ng stage, titigil ako sa pagbibrigada sir. Kaso nadagdagan po ako ng trabaho, which is yung gulayan. And tinanggap ko siya ng buo sir, kasi nga po nakikita ko na parang yun na lang po yung in return ko sa nanay ko na namayapa. Wow. 2021 sir. Kaya po, so every time na nagtatanim ako, naalala ko siya sir. Ganun po yung naging ko na lang sa buhay, naging motto ko din. And yun nga po, yung unang tanim ko kasi sir na buhay doon pa po ako sa 3rd floor nagtatanim. Tapos namamatay, may nabubuhay. And then hanggang sa, yun nga po, dumating na po yung mga blessings, like yung BPI, yung DENR. Kayo sir, malaki po yung role nyo po kasi as napanood ko Kasi kung hindi ko napanood yung video nyo, or hindi ko nasusubaybayan yung channel nyo sir,
hindi ko makikilala yung magdo-donate sa amin, sir, di ba? So malaking bagay po yun. So sabi ko nga po, yung naituturo ko sa bata, yun na ipapamahagi ko na kaalaman sa kanila, okay na ako dun, sir. Siguro sa 40 o 80 bata, 2 lang po ang matuto dun, sapat na, sir. Sa'yo pa? Yes, sir. Kasi may kanya-kanyang ano sila, sir, individual differences. So hindi naman natin alam kung ano yung tatahakin nila after ng high school, college. Pero yung makita mo, sir, na yung passion nila, saka yung makita mo na may 2 doon sa 80 bata na matututo sa'yo pagdating sa pagtatanim, malaking bagay yun, sir. Yun po. So sa bahay mo, may mga tanim ka? Yes, sir. Puro tanim po natin ornamental. Tapos, sir, nag-try kami kangkong. Ngayon, may mga gulay ka? May mga puno po doon. Pero, sir, hindi na kasi ako umuwi ng may kawayan. Caloocan na. And then, by next week, itatry ko na po sa Caloocan magtanim. Doon na po sa misis ko. Doon na po ako magtatanim. Yes, sir. Bali, ang nandun na po sa bahay, sila tatay na lang. Kaya po. Paano bang sistema nyo, ang mga magulang, paano naging na-involve ang magulang? Paano nyo ginawa? Part ba ng ano nyo yun? Paano nyo kinonvince sila na maging part sila ng project? Actually, sir, meron tayong SPTA. So si SPTA, siya po yung samahan po ng mga magulang sa school. And then sir, pakikisama na lang. Kasi syempre, sir, lahat yan may trabaho. Lahat yan may gawain sa bahay. Hindi man natin mauobliga, sir. Pero yun nga po, malakas daw po akong mag-convince, sir, sa kanila. Parang ganun. So every time po na magpapatawag ako, sir, pumupunta po sila. Tulad po nung nakaraan po na preparation po namin para po sa gulayan. Lahat po ng kalat, sir, pati po yung mga bato-bato na yan, pinantay po nila. So yun po yung nakikita ko pong kasi pakikisama na lang talaga, sir. Pag hindi po kasi tayo marunong makisama, walang mangyayari. Kasi sabi ko nga po, kung ako lang po ang tatanungin, ako lang po ang magtatrabaho sa yung ibang non-teaching, hindi po namin kaya. Hindi nyo kakayanin. Mahirap, sir. So yun po. Talagang mapalad din kami, sir, kasi masisipag yung mga magulang. Minsan, inaaway na daw sila. Inaaway na daw po sila ng mga asawa nila, sir. Kasi po, nakukuha ko po yung umaga nila eh. Umaga po sila gumagawa. Ano, mostly husband o wife? Puro babae, sir. Babae. Puro babae po ang gumagawa. Anong fertilizer mo dito? Ba't ang lalago nila? Gumagamit ako, sir, ng organic. Yung swamp fertilizer. Galing po sa mga tuyong dahon. Yung tuyong dahon po, sir, nilalagay ko po doon na may tubig. Galing po sa ulan. So, lahat po nung katas ng mga dahon na yun, sir. Yung pinandidilig? Yun po ang pinandidilig, sir. Saka po yung binigay ni Sir Lambert, saka po ng BPI na kanaan, sir. Kanaan? Opo. Organic din yan? Yes, sir. Kaso, sir, ang baho amoy dumi talaga siya. Nandun po yung kulay blue na drum, sir, yun po yung laman. Parang pinipermit dyan? Opo, sir. Saka po yung vermica, sir. So, parang ang naging kalakaran po namin, puro organic. Yung nadadamo nila na galing po doon sa bakal. Dadaling ko po doon sa kulay blue, lalagyan ng tubig, tapos yun na po ang pandilig. Tapos, sir, hinahaluan ko din ng, yung galing po sa Maynilad. Para nasasanay din po sila. Hindi pa sila umuwi? Nakauwi na po yan, bumalik lang po sir. Mga ano po kasi, si Ma'am Erica po nagte-training ng volleyball sir. Bagong teacher lang din. Anong oras sa uwi mo, sir? Minsan po sir, nakakauwi ako sa bahay, 6, 5, ganun po. Bakit? May mga ginagawa pa po ako sir. Ganun? Yun nga po, yung gulayan, minomonitor ko din sir. Yan po, dinagdag din nila sir. Oo. Kasi sir, napansin nila, yung mga bantay bayan po natin na nasa senior na, binubuhat po ito. So may gulong na. Opo. Ngayon, marami daw pong mga gamit si Sir Lambert. Inano na rin niya sir. Kaya nga sabi ko nga po sir, hulog kayo ng langit. Diba po? So ito yung mga talisay. Opo.
African talisay. Yes, Ang sir. ganda nito pag lumaki niyan. Opo. Ang ganda. 10 yung ano niya sir, donation niya. Ito po yung mga ano sir, Kakao. grafted. Dati sir, nung kinuha ko sa way back August last year, maliliit lang po siya. Ngayon sir, medyo malaki na. So more or less mga, sabi po nila pag grafted, 5 years po ata, parang mamumunga na sir. Saka yung mangga, oh. Yes sir. Ayan, yan po yung kabuuan sir ng ano namin. Ng mga sa garden. Yes po. Yung nasa taas sir, yung dragon fruit, wala eh, hindi uubra. Ayan po. Kailangang i-trim. Oo nga daw po para mamunga. Actually sir, eto po, ngayong taon ko lang po kinuha yan. Napakalit lang po niya pero ang bilis pala ng mulberry sir. Ngayon sir, ang nasabi ko po dati kay Sir Lambert, pwedeng ilaga yung dahon. Bukod po dun sa bunga. So kung titignan talaga sir, maraming bato eh. Yung school namin, mabato siya pero nag-usap po kami ni principal and napaka-supportive po talaga ng principal namin. I-maximize nga daw po lahat ng nakikita. Saka kagandahan sir, may mga kasamaan kasi kami na into din sa pagtatanim. Mga dati po namin, sila po yung may hawak. So ano naman ang mga learning mo doon sa ikaw yung teacher ng ano yung subject? TLE sir. TLE. So, ano yung learning mo doon sa venture mo doon sa pag-maintain ng gulayan? Actually sir, marami kasi una-una baka iniisip ng iba madali po mag-alaga ng pananim. Kailangan tiyaga talaga sir. Tiyaga Saka talaga. yung passion and dedication. Kasi kung halimbawang tinanggap mo lang yung trabaho, as trabaho lang. Magbubunga siya pero hindi siya ma-maintain sir. So every time po na may mga bumibisita sa amin na mga teachers coming from different school, ang unang tanong nila sa akin, paano niyo nagagawa na ma-maintain? Kasi yun nga po, may klase po ako. So ang ginagawa ko po sir, from 6:30 hanggang 7, bago po ako umakyat ng klase, iikot po muna ako sa gulayan. Sa gulayan. Kapag po may mga dumating na magulang, yun, minsan nakakapahinga, sila po gumagawa. And then after po ng 12, kasi 12 po ang end ng klase ko, may vacant po ako ulit na 12:40. Yung 12 onwards po na yun, sir. Yun na po kung ano-ano pong ginagawa namin dyan sa gulayan. So yun nga po, kung hindi ka dedicated, saka wala kang passion sa ginagawa mo, wala, mahirap po talaga. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.